nga ba mahalagang malaman ng mga Pilipino anuman ang estado sa buhay kung lumalago o humihina ang ekonomiya ng bansa? Ipapaliwanag yan ni Business News anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na ang ating weekly digit. 4,620. $4,620 o halos 273,000 pesos ang posibleng maging gross domestic product o GDP per capita ng bawat Pilipino ngayong taon. Ayon yan sa estimates ng International Monetary Fund o IMF na sister organization ng World Bank sa Washington. Sa economics, ang GDP per capita ay isang panukat ng ika nga ay standard of living ng mamamayan ng isang bansa. Kung gaano kayaman ito o kung paano nakakaapekto ang galaw ng ekonomiya sa bawat Pilipino. Ang formula, divide the GDP or total economic output of a nation by its total population. Nasa trilyong piso ang halaga ng ekonomiya ng bansa, habang ang populasyon ay pumalo na sa 114 million. Lois, kung gayon, using that formula, base sa inilabas na datos ngayong araw ng PSA ukol sa GDP, lumalabas na 246,000 pesos per person ang GDP per capita ng bawat Pinoy noong 2025. So mas mataas yan mula sa 2024 level. Kung tumugma ang IMF forecast para sa taon, mas tataas pa ang GDP per capita ng bawat Pilipino. Pero bakit ba ito mahalaga? Dahil kasi pag pinag-usapan ng ekonomiya o GDP, mahirap maramdaman ng masang Pilipino. Pero kapag sinabing GDP per capita, ito na yung paraan na masasabi natin kung ano ang epekto sa bawat isa kung malusog ang GDP. Kung yumaman ba tayo o hindi, base yan sa GDP hindi sa sweldo. Dahil kritikal na variable ang populasyon sa formula ng GDP per capita, nakikita ng gobyerno o ng mga policymaker at mga ekonomista kung yumaman ba o naghirap ang bansa habang dumarami ang populasyon nito. Haba kasing lumalaki ang populasyon pero finite o nauubos naman ang resources o concentrated lang sa iilang tao o kapitalista o sa termino ng iba ay mga oligarch o mayayaman, maaari ang paglago ng ekonomiya ay hindi umabot sa lahat ng Pilipino. Sa gayon, madedesisyonan ng mga policymakers o gobyerno kung anong programa ang dapat sabayan upang guminhawa ang buhay. Matatandaan natin na simula panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino, lumikha ang pamahalaan ng programang Ambisyon 2040, kung saan walang maiiwang mahirap pagdating ng taong 2040. 14 years na lang yan, Menchu, pero nasaan na nga ba tayo sa goal na yan? Isa sa sukatan na walang naiwan sa pagyaman ay hindi lang poverty rates kundi GDP per capita. Nitong 2025 pa lang, ambisyon na ng bansa na mag-level up sa upper middle income status. Pero sablay din sa forecast ng World Bank, sa 2028 pa, posibleng maa-achieve yan ng bansa. Pakinggan natin si Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ukol sa target ng Pilipinas na maging upper middle income economy. The potential of the economy is a growth of 6%. That's why we are confident that is realizable. But we need to we need all this good governance and good economic management to realize that. Sa ngayon, sa GDP per capita na a little over $4,000 o 246,000 pesos kada Pilipino, kulelat tayo sa anim nating kapitbahay sa Timog Silangang Asya. Malaysians have a per capita of nearly $13.9 thousand o 820,000 pesos, higit triple ng Pilipino. Talo din tayo ng Indonesians, $5,000 per capita o 300,000 pesos, pati ng Vietnamese. Ayon yan sa datos ng IMF para sa 2025. Ang mga Singaporeans nakalulula na 94,000 o 5.5 million pesos ang per capita ng bawat Singaporean. In fact, sa buong mundo, ang Singapore ay number 4 sa pinakamalaking GDP per capita. Maginhawang buhay para sa mga Singaporeans. Wow, 20 times pala ng per capita ng Pinoy ang per capita ng mga Singaporeans. Ang layo, nangahabulin pa natin. Pero kasi maliit lang din ang populasyon ng Singapore, hindi ba, Lois? Totoo yan, merong mga bansa na small population but wealthy.
Ibig sabihin, nakabuo ang gobyerno nito ng ekonomiyang lumalago base sa tamang paggamit ng abundant special resources. Ang Singapore ay isang financial center ng Southeast Asia. Ang teknolohiya ay isang revolutionary force para umakyat sa rankings. Isa pang bansa na konti ang tao pero ubod ng yaman ay ang Luxembourg. Number 1 ito sa world rankings with a per capita of $146,000 or 8.7 milyong piso bawat citizen. Nakalululang yaman, hindi ba? Sinundan ng Switzerland, Ireland, Singapore at Norway sa top 5. Madami sa mga bansang mayaman na ito ay highly industrialized, energy exporters, financial powerhouse o export business giants. Bottom line, pangarap ng bawat bansa ang maginhawang buhay para sa mga citizens nito. Isang malagong ekonomiya na nararamdaman ng bawat isa. Ang goal na yan nakaangkla sa mga polisiya ng paggamit ng resources, likas na yaman man o natural resources at human capital o yamang talino. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.